Isang special day mga ka-forever. Special dahil monthsary na naman natin bukas. Happy monthsary mga ka-forever. At 2 buwan na nga tayong magkasama. And on the bond between us is getting stronger. At dahil monthsary natin, marami kaming handog para sa inyo. Dahil tuloy-tuloy pa rin ang NSTW coverage namin. Ako po si Jel Miranda, ang inyong bagong ka-online at ka-forever. We welcome you to DOS-TV, your newest and most comprehensive real-time authority on the latest weather updates. Dahil weather lang ang lagi nandyan, tag-araw man o tagulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Remember that folks, it's DOS-TV. Ang DOS-TV ay mapapanood ninyo Mondays to Fridays at 11 a.m. to 12 noon. Dito lang sa www.dostv.ph. At live na rin po tayo sa Facebook at facebook.com/DOSTVPH. Kaya naman, makisabay na rin sa live streaming namin. Makisabay na sa aming celebration. Last day na ng NSTW, kaya naman sa mga hindi pa nakapunta at nakabisita, magmadali na dahil tiyak na mag-enjoy kayo. We're coming in live dito po sa Los Baños Science Community in Laguna. Ano na kaya ang hatid sa atin ng mga DOST offices dito? Albangan po natin yan maya-maya lamang dahil mas lalo nagiging makulay at enjoyable ang ating NSTW coverage dahil sa ating bagong ka-forever na si Juna. She makes us smile every time na dinadala niya tayo sa kanya mga bagong discoveries. Mamaya kaya saan na naman makakarating ang ating friend na si Juna? Pero bago ang lahat ng yan, alamin muna natin ang magiging weather for today. Heto ng ating pag-asa correspondent, Mr. Benison Estareja. Sir Benison, kamusta ang magiging lagay ng panahon? Thank you, Miss Jel. Good morning sa iyo. Good morning din sa ating mga viewers ng DOS-TV. Sa ngayon po, meron pa rin tayong binabantayan na low pressure area at huli itong namataan sa layong 370 kilometers sa silangan ng Borongan sa Eastern Samar. At ito po ay nakapaloob pa rin sa tinatawag natin na Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito ay nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Based po sa ating latest Himawari image ngayong umaga, kung mapapansin po natin, apektado na ng ITCZ ang region sa Mimaropa and Bicol region. Dito naman sa may Northern and Central Luzon and kabilang na ang Metro Manila ay maganda pa naman ang panahon. Ibig sabihin po sa tanghali ay magiging mainit pa rin at maalinsangan doon. Pero pagdating po ng hapon hanggang gabi, asahan pa rin ang mga isolated rain showers or thunderstorms dito sa Metro Manila, sa Northern and Central Luzon at gayon din sa Calabarzon. And dito nga po sa Bicol Region and Mimaropa, aasahan po nila ang maulap na kalangitan ngayong araw na may kasamang mahina hanggang katamtamang mga pagulan at pagkidlat, pagkulog. Ang temperature po natin sa Metro Manila, 24 hanggang 34 degrees Celsius. Sa Baguio City naman, 16 hanggang 25 degrees. Sa Tagaytay, 22 hanggang 30 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa City naman sa Palawan ay 25 hanggang 31 degrees Celsius. Dumako naman po tayo dito sa may parting Visayas and Mindanao. Kung mapapansin po natin, most or cloudy na ang nararanasan nila sa ngayong araw at aasahan din po nila yung mahina hanggang katamtamang mga pagulan. And in fact, nataas na po ng rainfall warning sa ilang bahagi sa Leyte. So ngayon po nakakaranas sila ng tuloy-tuloy na paulan at possible po yan within the next 24 hours dahil nga po sa ITCZ at malapit na rin dun sa vicinity ng low pressure area itong Eastern Visayas. Ang temperature po natin dito sa Metro Cebu ay 24 hanggang 31 degrees. Dito naman sa Iloilo and sa Bacolod, 25 and to 31 degrees Celsius. Sa Metro Davao, 25 hanggang 33 degrees Celsius. Habang sa Zamboanga City naman ay 25 hanggang 30 degrees Celsius. Sa ngayon po, wala pa nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng ating bansa. Pwede pa po maglayag ang anumang uri ng sasakyang pandagat, pero mag-ingat lang po sa posibleng mga thunderstorms on the way. Samantala, asahan naman natin pagdating ng weekend na magiging maulap sa malaking bahagi ng bansa dahil nga po sa pinagsamang Intertropical Convergence Zone and Low Pressure Area. Bukas po, araw ng Sabado, ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kasamang mahina hanggang katamtamang mga pagulan at pagkidlat, pagkulog ang Southern Luzon, buong Visayas at gayon din sa buong Mindanao. At dito naman sa Metro Manila ay possible din na maging maulap na rin lalo na pagdating ng hapon hanggang gabi. Samantala, yung low pressure area na ating binabantayan, within the next 24 hours ay malaki na posibilidad na ito ay maging isang tropical depression
or bagyo. In fact, pwede po ngayon ay maging na itong tropical depression at kung sakasakali ay papangalanan po natin itong Karina. Ito po yung pangatlong bagyo na papasok or pumasok kung sakasakali sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa darating naman po na Sunday, buong bansa po or halos buong bansa ay makakaranas ng mga pagulan at pagkidlat, pagkulog. Dulot pa rin po yan ng pinagsamang ITCZ at saka po yung bagyo kung sakasakali. At aasahan nga natin dito sa may Northern Luzon, tatahakin itong kung magiging bagyo man, Northern Luzon ang tatahakin ito at maaari rin magtaas ng mga signal number, worst case scenario po signal number 1 dahil po hindi naman po malalakas masyado yung mga hangin doon sa areas ng Northern Luzon. At dahil nga po magtataas ng signal number 1 doon, ay hindi na rin pinapayagan ang mga maliliit na sasakyang pandagat na pumalaot pa sa mga baybayin ng Northern Luzon. So yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa. Ako po si Benison Estareja, reporting for DOSTV. And for exclusive content na dito nyo lang makikita sa DOSTV, here is our dam water level report. Maraming salamat, Miss Jel. Magandang umaga sa iyo at sa viewers ng DOSTV. Ngayong umaga ay magbibigay po tayo ng update dito po sa 4 na major dams natin sa Luzon. Ang Angat Dam ay kasalukuyan pa rin bumababa kahit po ito ay may record po tayong mga light rains at nasa 177.17 meter ang level nito at may pagbaba po itong 0.3 meter. Ang Magat naman po ay nasa 163.59 meter at may pagbaba po itong 0.48 meter. Ang Pantabangan naman ay nanatili pa ring pagbaba ang level nito at nasa 183.82 meter na lamang ito at may pagbaba lamang siyang 0.11 meter. Ang San Roque Dam naman ay nasa 230.48 meter at may pagbaba po itong 0.36 meter. At sa kasalukuyan po, merong activities na ginaganap dito sa San Roque Dam. For this past few weeks, meron po tayong kinakonduct na information and education campaign para po doon sa mga flood-prone areas ng San Roque Dam. At ngayong umaga, nagkaroon po tayo ng communication drill para po dito sa mga bagong installed na warning post sa bayan po ng Bayangbang, Bautista, Alcala, Santo Tomas para po malaman nila kung paano po gagamitin ang warning post using po dun sa mga information na binibigay natin sa San Roque Dam. At maiba po tayo, meron din po tayong General Flood Advisory na in-issue sa mga region ng Mindanao, Visayas at ang Luzon. Sa Mindanao po, lahat halos po ng rehiyon sa Mindanao ay nagbigay po tayo ng flood advisory dahil po ito sa LPA na nasa kalusukuyan po ay nasa Borongan, Samar. Malapad po or malawak po ang sakop ng LPA nito, yung cloudiness niya po ay halos nasakop po ang buong Mindanao at Visayas sa ngayon. Kaya marami pong area na inuulan po kahapon at hanggang ngayong umaga. Pero po, subalit ang Region 11, nagtalaga lang po ito ng light rains, kaya final or nag-issue po tayo ng final flood advisory ngayong 7 a.m. sa Region 11. Pero maliban po dito, lahat po ng rehiyon, lalo na po yung Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, ay nagkaroon po tayo ng mga record na rainfall na nasa moderate to heavy. Kaya po inabisuhan po natin ng mga posibleng pagbabaha ang mga residente, lalo na yung mga residente na along the river. Sa Visayas naman po, kasalukuyan din pong umuulan, lalo na itong rehiyon na 8, dito po sa Eastern Visayas, kaya po nag-issue din po tayo dito ng General Flood Advisory na may forecast rainfall na moderate to occasionally heavy. At ibig sabihin nito, may possible na pagbaha sa mga ilog na nasa rehiyong ito. Meron din po tayong issuance dito sa Region 6 and Region 7 pero yung forecast rainfall niya po ay nasa light to moderate rains lamang. Ang Luzon naman po, dito po sa Region 4B, ito pong Mimaropa, meron po tayong mga pag-uulan dito sa Palawan and
Marindoque area. Kaya inisyuhan din po natin sila ng General Flood Advisory, lalo na ay may forecast po tayong light to moderate rains hanggang alas 7 po ng ngayong gabi. Mula dito sa flood forecasting ng DOST Pag-asa, ako po si Jean Nevares, nag-uulat para sa DOS TV. At ngayon mga ka-Forever, of course, kasama rin natin sa pagkakataong ito, walang iba, ang former DOST Secretary, Mario Montejo. Good morning, sir. Good morning o good afternoon. Good afternoon na pala. Sa nanonood. Ayan. Siyempre, sir, di ba talagang after your term, actually, bago pa matapos ng termino nyo, talagang pinlano na itong NSTW 2016. And how do you feel na ito talaga ongoing at very successful? In-invite ako ni Director Ibora, not only for the NCW but for the celebration of the 5th anniversary ngayon ng Picard. Very successful. It's not only successful yung event, nakita naman natin napakamaraming mga bata, pero successful in the sense that marami silang present na what was accomplished for the past year. And nakakatuwa yung mga those that were awarded recognition earlier regarding mga development projects, mga kanilang mga bagong mga innovations, at everybody was masaya. Okay. Nakikita na yung role ng science for agriculture, how it will benefit siyempre kay Makuwan sa Ali Maria. So ano masasabi natin, sir, na talagang tayo talaga sumasabay din tayo sa pag-angat ng teknolohiya, ang Pilipinas talaga? Alam naman ng marami yan na talaga naman ang Pilipino in terms of kaalaman, kapantay naman talaga. What the former administration recognizes is the role of this local scientists. And kung narinig naman ng everybody sa SONA, first SONA ni President Duterte, nabanggit talaga ang napaka-importanting role ng ating mga local scientists in using science, technology, know-how para to benefit kay Makuwan Ali Maria. So nakikita natin na tuloy-tuloy pa ito during the Duterte administration. Mabibigyan pa lalo ng recognition, suporta ang ating mga local scientists. From your point, ano pa talaga yung kailangan natin for improvement, for the development? Ano pa kailangan? Napakarami natin kailangan. At always, napakarami nating to address, siguro, improvement. Hindi, ang ano naman talaga, the word, continuous improvement. Okay? We have also so many problems and issues and concern. And sa marami doon, kung babalikan mo lang ang science and technology, may makikita kayong sagot. Babalik tayo naman maka-Diyos. Binigay naman tayo na lahat ng ating kaalaman. Binigay naman talaga ng Diyos ang nature, binigay ng kaalaman. It's for us to discover it and apply it para sa ating mga malilit. Misa may maliit na concern, misa may malaking concern, pero all of them, science can provide the answer. Any final words po dun sa ating mga taga-subaybay, sir? Congratulations sa DOST TV. Number 1 na yata ang rating. Yeah. Sa lahat ng di pa nakakapunta sa lahat ng events ng NSCW, you still have the time. Dito, kahit mainit, napakarami ang nagpupunta. It just shows that what is being pinapakita dito is very, very interesting. And it is attracting the right audience, especially the young, our future scientists. Thank you so much, sir. Thank you, thank you. Science and technology is the fabric of everything. It is in the rising of the sun, the changing of the seasons, and the balance by which all things live and breathe. It is in the instruments that fill our minds, the gears that create our modern wealth, and the energy that moves us forward. It is in the flavors that nourish us, the tools that restore our strength, and the voices that sustain our soul. It is in the essence by which we experience life.
Science and life. Two interwoven ideas. One cannot exist without the other. Because rejecting science leaves us vulnerable. But valuing it makes us stronger. As a nation, as a community, as Juan de la Cruz. This year, the Department of Science and Technology and its distinguished partners in the different sectors engage networks of interdisciplinary institutions called science communities and roll out across the regions of the country to bring empowerment to the individual by reaching out to the local level and unifying the Filipino in knowledge, preparedness, sustenance, and opportunities. This year, we will seek one science, one nation. Science that focuses on a better life for Juan de la Cruz. As we touch their lives at a fundamental level, through programs that aim for a Filipino that is blessed by the bounties of nature. Equipped and empowered to grow. Capable of riding the wave of progress. Nourished and in the best of health, wherever they may be. Educated and excited about science. As well as informed and resilient to the challenges. These will help lay the foundation to a nation united by science, adhering to facts, delivering results, bettering lives. Ilagay natin sa kamay ni Juan ang tamang kalaman, ang pinaigting na kakayahan, ang kapalaran ng bayan. Let us celebrate. One science, one nation. And right now, mga ka-Forever, kasama naman natin ang director po ng PICARD, walang iba, Director Ray Ebora. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Ayan, sir. Ano mga dapat nating abangan dito sa Los Baños Community? Ang Los Baños Science Community ay binubuo ng 22 institutions. Dito sa mga exhibit na to, naka-feature dyan yung mga activities nila na ang basic objective is ma-attract yung mga estudyante na magpurso ng career in science. Kaya kung mapapansin nyo, may mga standard dyan ng mga professionals, nakalagay kung ano yung mga science degrees nila, and then ano yung areas of expertise. Siyempre ngayon, last day na, sir. Since day 1 natin, up to this day talaga, makikita natin na makaraming pumupunta, di ba? Lalo ng mga estudyante, parang non-stop ang pagpunta ng mga tao.
Marami nagpunta dito simula pa nung Monday, mula sa mga elementary hanggang high school at mga college students. It's very interesting na interested yung mga estudyante na malaman kung ano yung mga developments sa science and technology. At the same time, sineselebrate nyo rin ang anniversary ng Picard. Oo, sineselebrate ng Picard yung kanyang 5th anniversary. Katatapos lang nung ceremony kanina. At may kasama ng celebration, mayroon din kaming mga exhibit ng different technologies developed through Picard funding. Okay sir, ano pa mga baka gusto nyo parating doon sa ating mga taga-subaybay? Inaanyayahan namin kayo na dumalaw dito sa Picard. Dito po nyo makikita yung mga technologies na na-develop ng mga implementing institutions natin all over the country. Nandito rin yung mga exhibit ng ibang product na pwede nyong mabili kasi meron kaming kaunting bazaar doon ng ibang mga commodities. Kung gusto nyo ng mga teknolohiya, pwede rin ho kayong makipag-ugnayan sa amin para mabigyan kayo ng proper support. Invite natin sila sir, saan sila pwedeng makipag-ugnayan? Dito sa opisina ng Picard, pwede kayong tumawag sa amin. Hindi ko matandaan yung telephone number. Okay, siguro yung kanilang website na lang sir. Website. Ang website ng Picard, nandun yung mga information kung ano-ano yung mga technology na pwede nyong makuha sa amin. Ayun, mga ka-Forever, maraming salamat po. Of course, maraming salamat. Thank you so much and congratulations. Ayan mga ka-Forever, nakasama natin ang Director ng Picard, Dr. Ray Ibora. Kahapon ay natunghayan natin ang mga innovation at new and science and technology innovation na handog ng NSTW. At isa ang Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources, Research and Development o PCARD sa mga agencies na namamahala sa mga bagong teknolohiyang may kinalaman sa agrikultura. Ilan sa mga pinondohan ng PCARD ay ang nakikita nating mga makinang pansaka na nandito sa aking likuran. Alamin naman natin kung ano mga ito. Ngayon mga ka-Forever, kasama natin si Mr. Isagani Ramirez, ang technician ng Rice Combine Harvester for Small Plots and Muddy Fields. Sir, good afternoon. So explain natin ano ito. Ito po ang ating Rice Combine Harvester na makabagong makinang pagsaka sa atin na mabilis. Ay kaya na itong umani ng 2.5 hectares a day. So ito talaga sir, makikita natin, pwede sa mga mapuputik talaga. Opo, kaya po. Kasi po malapad po yung gulong niya at saka goma po. So ito, gumagana na ba to? Nagagamit na ng mga magsasaka? Hindi pa po, pero na-testing na po namin. Prototype pa lang po kasi ito. Ayun, makikita natin talaga napakagandang innovation nito. Nakikita natin up to 2.5 hectares a day ang kayang magamit nito para sa pagsasaka. At ngayon naman, meron naman dito ito, wet direct seeding, made easy, ika nga. Kasama naman natin si Mr. William Apigo, ang technician nitong machine na ito. Sir, explain natin ano ito. Ito po ay direct seeding na para sa mga magsasaka. Kung dati po ay pang broadcast, ito po yung nakalinya na lamang. Na ang capacity ng 1 a day is 2 or 3 hectares per day. Ito po ang wet riding seeder. So lahat ito sir, for testing pa rin hanggang ngayon? Bali ito po, na-testing na po namin at may second unit po kami under the Picard project. For established na po yun. So talaga ito lahat, mapapabilis na lahat ng mga sistemang ito sir? Sigurado mabilis? Yes po ma'am.
Ayan mga ka-forever, di ba? Ito naman, makikita naman natin sa aking likuran, katabi ko pala, ang transplanting made easier and cheaper naman. At kasama naman natin para mag-explain tungkol dito si Mr. Elmer Alfonso. Good morning, good afternoon pala, sir. Good afternoon po. Ano naman to, sir? Ang tawag po dito ay riding type transplanter. Ito po yung ginagamit sa paglilipat tanim ng palay. Dati po kung karaniwang ginagamit ng mga magsasaka, ay mano-manong pagtatanim ng palay. Ngayon po, sa pamagitan nitong masina ito, ay ito yung makabagong technology na ginagamit ngayon na mabilis magtanim ng palay. Parang isang hakot na lang, isang parang plot na gano'n. Opo, isang paraan mo lang, malaki na yung kanyang natatamnan. Tumatanim siya na halos ng 2 hektarya sa loob ng isang araw. Sa loob ng isang araw, ilang hektarya ulit? Mga 2 hektarya sa isang 2 hektarya. Ito sir, ongoing na to? May mga nakadeploy na tayo? Wala pa ito. Ito yung first project pa lang ng first prototype. Pero yung mga susunod na project ay talagang may lalabas na siguro sa taon ding ito. At ito, nasubok na rin to na nakita na yung mga magaganda niyang resulta. Ayan mga ka-forever, di ba kitang-kita natin talaga iba't ibang innovation na talaga naman magpapabilis ika nga dun sa ating mga magsasaka na mas marami pa silang makuhang ani, hindi ba? Pero last but not the least, nandito pa rin si Mr. Pepito Soriano, ang researcher naman ng Vertical Sugarcane Loader para explain naman sa atin itong equipment na ito. Ito pala. Ayan. So, ito pong Sugarcane Vertical Loader is designed and developed by MIRDC through the support of Picard as a funding agency to mechanize the loading of sugarcane stock to the trucks. So, nakakatulong din siya na maibsan yung kakulangan sa labor force sa mga sugarcane farms. So, mas mapapadali at mapapagaanan nito yung loading ng mga sugarcane stocks. Pero sa ngayon ba sir, talagang wala pa tayong ganitong equipment? So sa ngayon sa Pilipinas, halos wala pa. Wala pa. So siguro ito kasi yung equipment na to intended to para sa mga small scale farms. So since yung mga small scale farms is hindi nila afford yung mga mamahaling equipment. So eto, kaya-kaya na nila itong i-afford. So, mas mapapadali na nila yung loading. Pero may mga nakadeploy na kayo mga ganito sa iba't ibang municipal or regions? So, sa ngayon po, on process po yung research and development sa kanya. So, sa ngayon, nasa performance testing pa lang siya. So, wala pa masyado. So, tentatively, hanggang ilang months or kailan natin ito ma-i-deploy? Actually, by next year, matatapos kasi itong project na to by December. So, hope na by next year ma-deploy na siya. Thank you so much. Thank you so much. Ayan mga ka-forever, ilan lang po yan sa mga featured innovations dito sa Los Baños Science Community. At talaga nga naman nakakamangha ang science and technology at pati nga sa agriculture ay marami na itong naitutulong. Pero wait lang ha, kaya nasa na naman kaya itong aking friend na si Juna at ano na naman kaya ang kanyang mga bagong pasabog? Juna, nasa ka na ba? Hello mga ka-forever! Andito na tayo sa Picard! Dito po ang area ng Los Baños Science Community at tuloy-tuloy po ang celebration natin ng NSTW 2016! Naku, Sobina! Nandito na kami sa Wonderama ng Los Baños Science Community. Hahanapin namin si Jel kasi balita namin nandito daw sila. Nakita mo na ba siya? Hindi. Naku, tara! Samahan nyo kami! Naku po, napakaraming tao. Mahanap kayo natin si Jel. Ikaw? Hindi ko rin alam kung paano. Naku! Uy, talasa mo yung mata mo, Sobina. Kasi hahanapin natin siya. Nasaan kaya yung kasama namin sa DOS TV?
Naku, nasan kaya yun? Sabi, nag-text kasi sa akin yung ano eh. Yung taga DOSTV, nandito daw siya. Asan kaya yun? Asan kaya? Asan kaya si Jel Miranda? Ay, ito, may mama dito oh. Excuse me po. Excuse me po. Pwede po magtanong? Ano? Nakita niyo po ba si Jel Miranda, yung host ng DOSTV? Kanina nandun. Kausap ko nga kanina. Ay, nakausap niya na po kayo? Ba't niya po kayo kinausap? About itong NSCW, about of Picard exhibits. Okay, salamat po. Maraming salamat po. Matatagpuan na namin si Jel Miranda. Thank you. Tara, buti na lang natulungan tayo ng isang mama doon, yung naka-blue, no? Sige, tara, hanapin na natin si Jel. Ano ba yan? Ang likod-likod ni Ate Juna. Saan na ba siya? Ay, andyan ka lang pala. Ate Juna! Ay, andyan ka lang pala eh. Bakit ba? Ikaw yung humiwalay sa akin. Ito, kausap ko sila. Galing sila ng LGU ng Los Baños po. Okay, so nandito si Ate Kaitlyn Tamisin. Ayan. Ang tamis mo naman. Sugar na lang siya. Si Kuya Christopher. Si Jill. CJ. Oy, CJ, may kapangalan ka dito. Ayan, si Kuya. Ha? Wenzel? Wenzel. Bakit Conrado yung nasa ID mo? Conrado Wenzel. Wow, grabe. Parang foreigner yung pangalan. Okay, sino pwedeng kausapin namin dito? Dito ka, dito. Si Kuya. Okay, ano to? Ito po yung mga parts ng ating ref ng mga appliances natin sa bahay. Gaya ng ref po, ref. Teka lang, ano to? Ito po ma'am, ito yung mga... Freon? Compressor po tawag dyan natin. Compressor. Ito nagbibigay ng lamig sa ref natin. Okay, so ano po ito? Isa to sa mga training na binibigay ninyo. Okay kuya, harap ka sa camera. Ayan. Ang gwapo-gwapo mo pa naman. Gwapo ba siya? Oo. Ay, parang matamlay. Sige. Ayan. So kuya, ano to? Ano to? Explain mo naman sa amin. Ito po yung mga component ng ref cycle. Meron po tayong compressor, door switch, cabinet valve, tsaka yung thermostat. Okay. Yan po ang nagbibigay ng control para magkaroon ng lamig ang ating ref. Okay. So, ibig sabihin, kapag nabigyan nyo ng training dito, yung estudyante ninyo, pwede na siyang magbuo ng ref? Pwede po. Mag-repair? Opo. Okay. Ilang buwan? 3 months po. 3 months. So, bibigyan nyo ng certificate? Yes, ma'am. Meron. Pagkatapos noon, kung nag-training ako, pwede na ako magtayo ng refrigeration repair? Yes, ma'am. Pero kailangan muna kayong dumaan sa assessment po. Yun po yung national certificate. Sa TESDA ba yun? Opo, ganun po. May exam? Meron po. Parang exam po. Ayos, ang galing, no? May bayad to? Libre lang po. Sa programa po ito ng aming mayor na si Mayor Perez. Wow! Salamat, Mayor Perez. Ayan, science and technology yan. Ina-apply nila. Ano naman kayo nandun? Thank you, kuya. Ano naman to? Ganun din po yan. Isa lang yan. Isa lang to? Bali kami sa electrical installation na kami. Sa rep din ito? Okay. Aircon naman po yan. Aircon naman? Ito po yung motor ng aircon. At ito rin naman ho yung condenser din ng ito yung pinaka-switch niya. Pinaka-thermostat niya. So parang sinasabi nyo sa akin, pareho lang yung prinsipyo ng aircon sa ref? Apo, parehas lang po yun. Talaga? Isang lang po sila, the same na merong starting capacitor ginagamit na yan. Kaya kagaya ng sinabi niya, isa lang po rin yun. Okay. Galing So, ang lamig po ng ref, ganun din po ang lamig ng Okay, so anong pagkakaiba nila? Pagkakaiba naman ho nila, maliit lang siya. Yung ref, malaki. Alam ko, malaki yun, saka maliit. Ano pa? Ano pa, kuya? Mga electrical po. Mas marami yung mga electrical component sa aircon. Okay. Ito naman nasa likod ko, ano to? Installation maintenance. Binasa mo lang eh. Binasa mo, nakita ko eh. Okay. Body, mga body po ng parts body ng
na electrical na component po. Ito po ang meter base. Submeter po. Submeter yan, then ito po yung, pagka gumagamit ka ng kuryente, siyempre magre-reading po. So, Yung parang pwede itong gamitin, kunyari may pinapaupahan ka, ikaw yung may kuryente, tapos magsasubmeter yung mga tenants mo. Ay naku, Diyos ko, may problema ako dito eh. Yung landlady ko, totoo ba yun? Pagka nakasubmeter daw, mas mahal ang singil ng kuryente? Hindi, parehas lang ho. Dapat parehas lang, di ba? Parehas lang po. Ay naku, Kasi sa submeter, ang ng bayad ng kilowatt per kilowatt is 17 pesos. Sabi kasi nila sa akin, kapag nakasubmeter ka, mas mahal yung singil sa'yo kasi nga merong service ng submeter. Tama ba yon? Hindi ho, totoo yun. So ibig sabihin pala, pagka submeter, yung kuryente mo, hindi naman nadadagdagan yung singil sa kuryente. Ganun lang, the same lang yun. Naku, grabe talaga yung lady ko. Bakit mas mahal yung singil niya sa akin? Ito yung submeter, yun ang na rin ng ginagamit ng kuryente. So yung pinaka-main mo, ganun din na magiging yan. Grabe. Sasabihin ko yan. Papakita ko tong interview na to sa kanya. Salamat kuya. Diyos ko. Salamat na kilala kita. Ikaw, ano naman yan? Ito po, pwede natin i-try kung paano gamitin po. Sa natin para maalaman pagkakaiba ng 3 ways. Saan yung one way? Wala tayo, single switch yun. Single switch lahat. Teka lang. Wait. Kuryente yan. Hindi ba kami makukuryente dyan? Hindi ma'am. Sure? Ingat ka. Ayan! In-on niya na. Pag nasa taas ka, nasa baba ka, aakyat ka, bubuksan mo to. Pag nasa taas ka na, papatay mo naman to. Pag bababa ka naman, bubuksan mo para makita mo yung stair mo, hindi ka madudulas, papatay mo naman pag nasa baba ka na ito. So yung nasa loob ng installation nung mga may ganyang naka-install na pag-switch ng kuryente, ganito? Three-way. Three-way. Ano tawag dyan? 3-way switch po. Ito ba yung first honor student mo? Ba't siya nandito? Assist ko. Magkamag-ano kayo? Sure? Really? Okay, thank you kuya. Kuya Conrado, ano naman po to? Ito ay motor wiring. Dito, makikita mo kung paano yung troubleshooting na nasira ang wiring ng motor mo, dito mo malalaman. Kailangan mag-training ka nito upang malaman mo na ang motor mo ay may sira ng isang wiring. Single na motor? Single na motor. Tricycle? Hindi, single lang. Single lang. Ito yung pinaka-kinang motor, i-on natin, then i-start na natin, start na yan. Ito yung light, ito yung parking light, at ito naman yung signal light. Then, buzzer, parking stop ng preno, ito. Yan. Ito lang yun. Then, off. Okay, so pagka napag-aralan mo to, ikaw mismo, kayang-kaya mo nang i-repair yung nasira mong single motor. So, pwede na ako magtayo ng pagawaan, repair? Kailangan naman po, pumasa kayo sa assessment. Pwede na ako magkaroon ng talyer para sa motor. Wow, grabe naman. Ganun Salamat, libre din to. Apo. Oo. Bali mang lang yung pababayaran na yung 125 sa aming sitio. And then Ano yung 125 na yun? Yung entrance nyo. Entrance. Baka naman linggo-linggo may pinapamigay kayong ticket. Binabayaran mga estudyante. Hindi ho kami ganun. Okay. Style kasi yun ng teacher ko na elementary eh. Kami hindi ho. Public school ako pero may linggo-linggo may binabayaran ticket, contribution sa kortina. Wala ho sa amin. Okay. Salamat. Ano lang sa amin, dadala lang kayo ng mga white. Ganun. Okay. Yun lang. Okay. Salamat po Kuya Conrado. Uy, naamoy mo ba yun? Oo. Ito. Wow, ang sarap. Miss sa'yo to? Opo, sige, pwede naman pong tikman. Tikman mo nga, Sabina. Bilis! Teka lang. Bilisan mo. Aray ko. Para makarami. Teka lang. Again. Masarap? Wow. May lasang kakaiba? Ano? Ano kaya yon? Bakit kakaiba ang lasa ng macarons na to? Bakit sobrang sarap? Ayun po. So, ayan pong macarons na yun ay syempre galing po sa gawa po natin yan sa ating training. Okay, so sa Public Employment Service Office po. So, kanina po nakita niyo po yung mga ibang trainings po natin. So, dito po,
Ito naman po ay ang ating bread and pastry, NC2. So dito po tuturuan tayo kung paano gumawa ng mga iba't ibang klaseng breads, pastries, mga katulad ng cakes, cookies, and then yan po macaroons. Wow! Kaya palang sarap-sarap nito. Ano pangalan mo na tayo ulit? Yan po, Kate. Hi Kate! Ikaw yung team leader dito? Yes, actually isa ako sa mga trainers dun sa office namin. So katulad na sabi kanina, yung Public Employment Service Office or PESO, ano po siya, proyekto po. Ito po mga skills training po natin ay proyekto po ng ating munisipyo ng Los Baños. So ito po ay accredited po tayo ng TESDA. So lahat po ng gagraduate po dito, so pag mag-enroll po kayo, ang babayaran lang naman po dito ay para sa maintenance lang po na 125 pesos. And then the duration po ng lahat ng courses po natin ay 3 months. And po, so sa 3 months na pong yon, wala naman pong babayaran yung mga estudyante, equipments and so on, wala po. So pansariling gamit po nila. And then after 3 months, assessment na po nila, exam, yun po yung i-accredit ng TESDA. So, ikaw yung pinaka-trainer. Ganyan ka pumapasok araw-araw? Hindi naman po. So, ang sosyal, ang ganda niya eh. Alam mo, konti na lang, malapit na kitang maging kamukha. I'm just being modest. Ayan, ang pangalan nito. So, ano, kailan pa nagsimula ito? Actually, matagal na po ito eh. Way back in 19-something ba po. So, hindi ako sure talaga kung kailan. Talaga, so far, mga ilan na yung mga napag-graduate ninyo? Actually, libo na po siya. Last year, nasa ano kami, sabihin nating mga 600, mga ganun po. Hundreds na po siya. Okay, so nag-exam yun, may certificate. Pwede na silang magsimula ng bakery, ng talyer, ng refrigeration repair shop. Ayan, ang galing-galing naman. So, ano to? Actually, ito po ay mga produkto naman po ito ng sa Department of Agriculture po namin. Okay, so ito pong mga to ay ginagamit po na sabihin nating mga pang-fertilizer, ganyan. So ito po meron tayo ditong vermicast. Vermi? Yes, vermicast. Alam mo ba yung vermi? Hindi. Ano yun? Yan, so vermi comes from the word na sa worms, okay? Ay, bulate! So, gawa siya sa, actually hindi naman talaga siya gawa sa mismong bulate. So, ito pong vermicast dito, ito po yung mga dumi or waste products ng mga bulate. So, ginagamit po siyang pataba po sa lupa. Ayan, para po siya mainly sa organic farming. Bango naman. Yes. Ano naman itong isa? Ayan, dried seeds po siya. So, ginagamit din po siyang compost. Seeds ng ano? Ayumet. Ayumet. So, tinatanim nyo talaga yung puno niya para kunin yung natuyo niyang mga buto para gawing fertilizer. Opo. So, para at least hindi naman po tayo gagamit ng mga tipong, di ba, yung mga chemicals po na harmful sa katawan po natin. So, dito po sa Los Baños, we go green. So, organic farming po ang inaano natin. Pinupush po talaga natin. Yes, bawal talaga ang plastic. Bakit may plastic ka? Joke lang. Biodegradable siya o nabasa ko. Anong grade to? Ano na yung grade ng plastic na biodegradable? Anyway, meron yon. Okay. So, ano yung mga courses na ino-offer nyo? Ayun po. So, dito po sa ating tanggapan, may iba't iba po tayong courses. So, andito po siya. Sabihin nga ko si ma'am. Okay, so, ito pong lahat ng courses na to ay lahat po sila ay NC2. So, pwede po siyang sabihin natin National Certificate, accredited po ng TESDA, meaning after po nila makagraduate dito, pwede po silang magkaroon ng sarili nilang hanap buhay, makapagtayo ng sarili nilang negosyo. At the same time, eligibility na po siya para makapuntang abroad. Kung halimbawa, yes. Wow, gustong-gusto siguro yan ng ating mga kababayang Pilipino. So, yung certificate na nakukuha sa inyo, pwede na nilang document yon na attachment para makapag-apply sa abroad. Yes, opo. Kunyari sa baking shop. So, for example, kasi sa ibang bansa sa Saudi, kailangan po natin ng mga welder. Diba po, mga electrician. So, after po ng makagraduate nila, mayroon na silang certificate, ayun po, parang mas kino-consider po ng ibang bansa na meron pong NC2. Oh, kasi LGU to, no? Government na project. So, ito may nakita ko. Camera, please. So, ayan. Fit and free. Kailangan namin to. Ano gagawin mo dito? Bibigyan nyo kami ng diet plan. Hindi, ayan po. So, yan ay parang ano lang siya, lang po ng ating sa spa. Kasi meron po tayong, actually, meron po, yes. Then po, makikita nyo po yung mga masahista po natin sa gilid. Camera, masahista. Ayan po, mga masahista natin po yan. Okay, balik na sa amin yan.
Okay na yon? Libre yan? Ayan po, bali ito po ay donation massage lang po. Okay, so bali sila po ay nag-training po din po sa ating tanggapan sa PESO ng massage therapy NC2. So kakagraduate lang din po nila, pwede na po silang eligible na sila na pumunta ibang bansa also. Okay, ano ito yung diet plan dito? As in, bukas payat na kami? Hindi naman, yan po ay actually sinama lang po namin dito sa exhibit. Pero yan po ay kung halimbawa gusto nyong, hindi lang naman talaga siya about diet, okay? So kailangan po natin proper nutrition, good nutrition. Ayun po, so dyan po, sa pinamimigay po namin dyan, pagka gusto po ng mga tao na ma-analyze po yung body analysis para malaman po natin kung mga toxic sa katawan po natin, muscle mass, fat content, and then afterward, pag nakuha po natin yung mga certain values, bibigyan po tayo ng meal plan. Okay. Ganun po. So, bibilangin ditong fat content. Kaya nilang bilangin yung fat content ko sa katawan. O sige, maraming salamat, Ma'am Kate. Okay, thank you. Ay, ang sarap magpamasahe. Ang sarap. Maraming salamat, Municipality of Los Baños, Miss Kate. Maraming salamat. Manong pakailis yung aking backpack. Sige, more, kuya. Ayan, dito. Ayan, nararamdaman ba stress ko? Maraming salamat sa service na to. Libre lang po ang training nito. Ayan, thank you. Ano masasabi mo? Parang inaantok ka na. Ayan. Uy, may trabaho pa tayo, ka matulog. Ito na. Sige. Padami ang pumupunta dito sa NSTW. They all come out smiling and fulfilled. Their lives and minds are more enriched with science and technology. Katulad ng mga bata na nandito ngayon sa likod ko, mga forever. Di ba nakikita nyo naman talaga nagkukumpulan sila dito sa booth ng University of the Philippines Institute of Chemistry upang matuto naman tungkol sa chemical reactions. Pero ano nga kaya ang masasabi nila tungkol sa NSTW na isa lamang sa mga proyekto ng DOST sa tulong ng mga partner offices and agencies nito? Isang magandang exhibit po ang aming natunghayan ngayon sa Wonderama. So sa akin pong palagay, maraming natutunan ng mga estudyante na aming dinala dito. So sila po ay very informative ang naging explanation ng mga booth kung saan sila ay nakapunta. So that's why in general po well done and congratulations po sa nag-organize po ng Last day na ngayon ng NSTW, kaya lahat all out na sa kanilang mga pasabog at technology display. At sa katunayan, kanina may binulong sa akin si Juna na may bago na naman siyang na-discover na nahagila. Pero sabi niya, secret muna daw yon. Ano kaya yon? Samahan niyo muna si Juna as she explores NSTW and its various exhibits and showcases. Juna, nasa ka na ba? Uy! Ano yung inaamoy-amoy mo? Mabango eh. Ang bango. Diyos ko, bakit delikado sa bata to? Kuya, ano to? Ma'am, ito po yung Tarragon. Tarragon po siya. Ano, Tarragon? Tarragon po. Siya po ay herb. Spell mo? Tarragon. Double R, Tarragon. Okay. Bali, ito po ay herb. So, kadalasan yung mga herbs po ay pampalasa po ng pagkain. So, yung iba po, ginagamit po yung Tarragon na sa tsaa. Yung iba, binabantuan lang po ng mainit na tubig, tapos iniinom na rin po. Marami pa siyang ibang gamit na yung iba, hinahalo nga po sa pagkain bilang pampalasa. So, pagkain to? Opo, pwede po siyang ihalo sa pagkain. Ito po, ma'am. Okay, so binibenta nyo yan? Opo, ma'am. Magkano? 15 pesos po per pot po. Meron kayong mint leaves? Sa ngayon po dito sa exhibit wala po, pero kung sa office po ay meron naman po. Iba't ibang uri din po ng... Bakit di ka nagdala? Wala pong available ngayon sa... Alam mo ba na doon nakasalala yung pagpayat ko? Ay, talaga po. Pwede po tayong bumisita, ma'am. Expression niya? Pwede tayong bumisita, ma'am, sa aming opisina po. Bakit parang... wow, ang daming halaman dito, pero bakit parang ang liit na exhibit
area nyo. Dapat may garden. Okay. Ma'am, meron po kaming technology demonstration area po doon sa baba. Bali doon po sa likod po, yun po ay area po ng Bureau of Plant Industry Los Baños na pinondohan din po para ma-establish, pinondohan po siya ng DOSTP card po. Doon po ay mas malawak po, parang farm na rin po talaga siya. Yun po, doon po sino-showcase yung iba't ibang technologies po ng Bureau of Plant Industry. Meron din pong mga nakatanim doon at kung paano po napatubo yung mga halaman ay ginamitan din po natin ng mga technology na develop din po ng ating center sa Los Baños. So, pinondohan pala ito ng Picard. Ba't niya kayo pinapondohan? Anong project yun? Yun po ay technology demonstration on vegetable production po. Ayun po yun. So, ikaw, anong trabaho mo? Ako po ay research assistant po sa Bureau of Plant Industry. Ay, kala ko hardinero ka. Ang gwapong hardinero. Ay, nako, joke lang. Ayan, so pupunta na kami doon. Salamat, kuya. Tara! Ay, nakita nyo ba yung pagtakbo namin? Tulad ng promise ni Kuya kanina doon sa exhibit ng BPI, nandito na tayo sa napakagandang organic farm nilang garden. Oh my God, may organic na kangkong. So mga ka-forever, Jel, andito kami. Diyos ko, I'm so sure hinahanap mo kami ni Savina. I-interviewin natin si Ma'am Hilda at saka yung kanyang assistant. Tatanungin ko mamaya pangalan, nakalimutan ko. Ayan, para magde-demo sila kung paano ba nila tinatanim ang mga organic plants na ito. Okay? Sige, samahan nyo kami. Tara. Hi, nako mga ka-forever. Andito po, meron po ako nasalubong dito sa organic farm na ito. Ma'am, sino po kayo? Ako po si Hilda Gabertan, ang Agricultural Center Chief ng Bureau of Plant Industry dito sa Los Baños. Ay, chief pala to. Ma'am, close tayo ha. Kayo palang mayordoma dito. Okay, ma'am. So, ano po ang pinaka-esensya ng proyektong ito? Okay. Ang proyektong ito ay nagumpisa noong 2015. Proyekto ito natin, BPI at ng Picard. Ito ay naglalayon na tayo ay makapagpakita ng iba't ibang teknolohiya, particularly sa organic vegetable production. Okay. So ma'am, ilan ang sukat ng lupa na to? Itong kabuang na ito ay 1 hektarya to, pero meron tayo dito sa BPI na 3 hectares na tinatawag natin na certified siya ng Organic Certification Center of the Philippines. Oh my God! So, tunay po siyang organic farm. Okay. Pangalito, ma'am, bakit nyo po naisip na gawin ang proyektong to? Alam mo ba, ang proyektong ito ay napakahalaga sa panahong ito dahil alam mo naman tayo, gusto natin na yung ating kinakain ay sigurado tayong safe or ligtas. So marami dito ang mga nagbibisita, mga magsasaka, mga estudyante, mga hobbyist or entrepreneurs. At dito kasi tayo nagkakandak din ng training, tinuturuan natin sila kung paano talaga ang tamang pagtatanim, paggamit nitong ating mga organic na fertilizer. At upang tayo makapag-produce ng ating organic vegetable. So ito ay naglalayon talaga na ma-promote natin, maipakita ang tamang paggamit ng ang tamang pamamaraan ng pagtatanim at production ng organic vegetable. So ibig niyo sabihin, ma'am, ako kunyari simpleng magsasaka lang ako na taga-probinsya, pwede akong gusto ko nang i-convert yung aking farm, gusto ko nang maging organic yung farming ko para mas nakakatulong sa ating environment at para mas masustansyang mga tinatanim ko. Pwede akong lumapit sa inyo para magpa-demo. Pwede. Actually, tayo po ay pwedeng mag-demo tayo dito. Mamaya papakita natin sa inyo paano paggawa natin ng mga fermented plant juice. Yun ay magagamit ng ating mga magsasaka. Actually, maliit man o malaki ang inyong area ay pwede na kayo magtanim. Para sabi mo nga, tayo ay makasisigurado na ligtas at masustansya ang ating kinakain. So, pwede. Sila ay welcome dito sa Bureau of Plant Industry dito sa Los Baños. Okay, so mamaya bibigay natin yung cellphone number, yung vital statistics, pati yung address ni ma'am sa bahay niya. Joke lang. Ayan, ma'am, nasabi niyo papakita niyo yung demo? Oo. O sige, tara ma'am. Tayo. Sige.
Ayan, ma'am. Naku, oy, andito ka palang bata ka. Kanina pa kita hinahanap. Nangungulit ka na pala. Ang ginagawa mo dyan, ha? Ano ba yan? Nanuno ka ba? Ayan. Ay, ma'am, ito na po ba yung sinasabi niyong demo na papakita niyo sa amin? Oo, ito na yung pag-demo natin. Ito ang aking kasamaan, si Ben at si Eman, para i-demo sa atin yung ating paggawa ng fermented plant juice. Okay, nakihiwa-hiwa ka ba kanina? Ayun. Baka nasugat to, ha? Hindi naman. Okay. Kuya Ben, anong ginagawa nyo? Bali, yung gagawin natin ngayon yung fermented plant juice na tinatawag, kung saan ito ginagamit mostly sa organic as supplements. Kuya, anong halaman yan? Bali, Madrid cacao po or kakawate po sa tawag po dito. Sige, kakawati sa Pilipino. Apo. Sa Ilocano? Sa Spanish? Kakawate din yata po. Kakawati Spanish? Kakawati. Sa Bisaya? Sa Tagalog lang po ang alam ko, ma'am. Sa Tagalog ka? Patay ka. Okay. Sige, ano yan? Anong ginagawa nyo? Bali, itong madalas namin ginagamit dito kasi marami po sa amin. Hindi mo na kailangan kumuha sa iba or sa ibang farm para kaya mas mura po kapag dito lang sa farm natin kukunin yung lahat ng substrate na gagamitin sa FPJ. Mas mura? Opo, mas mura. Magkano isang dahon? Mas mura kasi hindi mo na kailangan bumili. Opo, kasi nandito na sa ating farm. Libre. Opo. Okay. Bali, sa pagpili pala ng po, dapat yung malapit po sa talbos. Kasi mataas po yung plant growth regulator po kung saan nandito po yung mga enzymes na kailangan natin i-extract po. At sa pagpili din po, dapat healthy po yung halaman na gagamitin natin. Paano malalaman na healthy siya? Yung wala pong sakit or wala pong butas yung dahon or healthy talaga kapag tinitignan mo siya. Okay, sige. So anong ginagawa mo naman, kuya? Bali, tinatadtad po para... Di alam ko tinatadtad mo yan, ba't kailangan tadtarin? Para po makuha yung katas. Okay. So dapat tadtad yan. Sinubukan mo na ba yung Subina? Mahirap. Nahirapan si Subina. Sige. Pagkatapos po tadtarin, ano na pong susunod? Bali, kailangan natin ng 4 na kilong po na tinadtad na ganito, na kakawate po ng pino-pino para mas madali po yung pag-extract. Okay. Tapos 4 na kilo. Opo, ito na po yung 4 na. Wow, ang bilis! Science and technology talaga. Nakita nyo ba yun? Ito na po yung... Hindi ba? So yung ganito ka konti, naging ganito karami. Galing. Pinawisan siya. Kung may po tayo, shredder, mas mabilis po yung pagtatadnad natin. Shredder. Oo nga. Uy, kuya, bumili kang shredder. Kawawa ka naman dyan. So ito, 4 na kilo to? 4 na kilo po. Okay, pagkatapos nyan? 1 litrong tubig na hindi po chlorinated. Or kapag gumamit po tayo ng chlorine, dapat i-oxidize muna natin siya. Paano i-oxidize yan? Magka gumamit ng mga high polluting terms? Kunwari yung yung chlorine. Yung galing sa nawasa, sa gripo? Hayaan mo na siya ng 24 hours. Iba. Sige. Okay, nakababad. Okay, pakita natin. 1 liter. Baliktad mo. Yan. 1 liter, 1,000 ml is equals to? 1 meter. 1 liter? 1 liter. Okay, sige. Go. Yan po. Yan po yung tap water po. Ayan, may tubig na, no? Ang laki ng pagbabago, nakita nyo? Ayan, sige. Tapos 2 litro molasses po. Kung wala tayong molasses, pwede tayong gumamit ng brown sugar. Anong molasses? Ang gawa yan? Sa byproducts po siya ng sugar cane. Di ba pagkain yan? Opo, pinapakain. Teka lang, wait. Taga-pulot yan, di ba? Pwedeng kainin niya ngayon. Ay, hindi po. Kasi parang yung byproducts po yan. So ito yung waste product ng taga-pulot. Okay, parang taho ng tokwa. Parang ganun po. Sige, go. Ilang litro? 2 litro po. Bale, itong molasses po, magsisilbi siyang pagkain ng mga microorganism. Tapos siya rin po yung tutulong na mag-extract po ng enzymes na nandito po sa substrate natin. Okay. So, sige. Isa pa. Ma'am, okay ka lang dyan? Okay lang ako. Nalilibang ako dito. Ma'am, alam niyo po ito gawin? Oo naman. Naks naman, expert. Yan po, bale 2 na po siya. Hindi makuha ng sound yung wala pa tayong high-tech na mic. Tapos pagkalagay natin po, halunin natin po siya para maganda po yung pagka-ferment po.
Yan. Ganito po ang paghahalo ng mixture na to ng patagilid. Ayan, kitang-kita mo. Na mahirap ba, kuya? Okay lang. Istorbo ba kami? Hindi naman. Sige. Ayan, nahalo na. Ayan, oh. Mabango? Hindi. Hindi. Nahilo ka? Nahihilo na po tong bata. Ayan. Yan ang amoy ng isang organic fertilizer. So, ilang araw po ito ibababad? 7 days po. 7 days. O sige, so babalik po kami pagkatapos ng ikapitong araw. Okay? So, maghihintay tayo 7 days? Opo, 7 days. Opo. Okay, sige. Meron na tayo natapos. Okay, sige. Bali, pagkatapos natin i-haluin po ng mabuti, tatakpon natin siya ng plastic para hindi po pasukan ng langaw or mga insekto na sisira po sa ating ginawa. So, ganito lang balot nito? Opo, dapat yung mas maganda po yung pwedeng gumamit ng cheesecloth or black na plastic. Katsa, pwede? O, pwede po. Okay. Bali, talian natin po siya, tapos lagyan natin siya ng konting mga butas po para makakonti. Ayan, pwede namin gawin yan. Bubutasan na namin? Opo. Okay, ready? Subina? 1, 2, 3. Oh, napakadaling gumawa ng organic fertilizer. Okay. Ang laki ng tulong natin, Apir. Bali, lagay natin po siya sa malamig na lugar para mas parburable po yung mga insect. As in ref? Hindi po, sa freezer. Lilim lang na lugar po. Lilim. Opo. Okay. Sige. Nakatulog ka pa, Sabina? Ayan mga ka-forever, dyan pala kayo. After 7 days, sinintay talaga. Oh wow, andito na. Galing-galing talaga ng science and technology. Napaka-high-tech. Talagang high-tech kami dito. Ayan, tignan nyo. Oh, tignan mo, nakabote na. Ay, wow. Believe. Ayan, so abangan po natin sila. Mag-guest sila sa DOS-TV. Itong grupo nila, ma'am. Para malaman pa po natin, mas marami pa nating malaman kung paano nila ginagawa at inaalagaan itong organic farm natin. So, ma'am, bilang huling mensahe, ano po ba ang silbi nitong mga pinagagawa nyo dito? Mga pack gunner nyo dito? Ano ba? Okay. So, napakahalaga nito mga ginagawa natin. Dahil sa pamamaraan nito, mapapakita natin sa ating mga magsasaka, sa ating mga kahit nga ordinaryo na housewife, pwede niya itong gamitin. So, dito sa demonstration farm, pumunta lang po tayo upang makita natin ang napakarami pang pamamaraan ng pag-aalaga ng ating mga organikong vegetables. So, please come and visit us. Okay, so let's make our lifestyle and everyday life, o araw-araw na pamumuhay, na maging scientific. Kasi nasa paligid lang naman natin yung mga ingredients, tama ma'am? Ay, tama-tama. Nasa paligid lang, hindi kailangan bilhin. Tayo lang tumingin-tingin, sulyap-sulyap lang at nandyan lang siya. Yes! Organic farming is the way to go! Wow, Juna, ang dami mo na talagang naiikot dito sa NSW ha, at nakakataba po talaga ng puso na well-supported at well-attended ang event na ito ng DOST. Pero more than that, ang promising ng science and technology ng bansa. Kasi ang dami mga bagong innovations at technology na dinidevelop para sa lalo pa nating ikauunlad. Kaya naman sa mga hindi pa nakakapunta sa NSTW, pumunta na po kayo at tiyak na mag-enjoy kayo kasi you play and learn at the same time. Tuloy-tuloy lang ang saya natin dito sa NSTW. At speaking of saya, tuloy pa rin ang happiness ng puso ng lahat kasi uso pa rin ang mga hugot lines. Ano naman ang mga emote moments ng ating mga friends. And as a special treat for you all, live na huhugot ang ating mga ka-NSTW friends. Dito lang yan sa What's the Weather With You. Ang feelings mo sa akin ay parang bagyo. Di ako nakasisiguro kung may pag-asa. Minsan ang init-init ng panahon tapos biglang uulan. Parang tayo lang sa isa't isa ang labo. Next, o diba, live na live ang mga hugot ng mga friends natin, diba? At
damang-dama mo ang emosyon, buhay na buhay ang feelings. Kaya naman, kayo rin dapat mga ka-forever, humugot na. At kung gusto nyo rin, tumula na rin kayo at kumanta. Mag-level up na. Idama nyo na ang Snapchat at Instagram. Doon nyo naman i-post ang mga sinisigaw ng puso ninyo. Kaya sa mga hindi pa humuhugot dyan, i-open nyo na ang mga online devices at mag-post na sa hashtag Hugot Panahon. Para naman next time, tweets nyo at FB status nyo naman ang babasahin namin. Mapirme, pati yung kasamang maliit, ang kulit-kulit. Ay nako, Juna, sa ang lupalop ka na naman ng NSTW na padpad. May mga bago ka na bang friends na na-meet dyan sa mga booths and exhibits ng NSTW? Juna! Hello mga ka-forever! Andito tayo dito sa second exhibit ng Picard, dito sa Los Baños Science Community. At nandito po yung display ng mga livestock nila. No? Dito yung mga pinag-aaralan nila, mga pinopromote nilang lahi, para mas matulungan pa ang ating mga magsasaka. Sabihin na, sino yung mga nakita mo dyan? Mga baboy. Ay, andito pala kayo, mga pinsan namin. Andito pala sila. Hello! Okay, so tuloy-tuloy po ang ating coverage para dito sa NSTW dito sa Los Baños at panoorin niyo po kami. Isang oras na naman ang natapos. Pero bago kami magpaalam, ini-invite namin kayo na suportahan ang NSTW. Last day na po ngayon, kaya naman punta na. Pumunta na sa mga DOST regional offices na malapit sa inyo. Pwede nyo ring bisitahin ang 4 major science hubs ng DOST. These are located in Bicutan sa Taguig, sa May Quezon City, sa Mall of Asia at dito sa Los Baños, Laguna. At mga ka-forever is for free, kaya naman swak sa mga budget ninyo. Kaya punta na at suportahan natin ang NSTW. At syempre, happy Monthsary mula sa inyong lahat mga ka-forever na walang sawa at tigil na sumusuporta sa amin. Next week, babalik kami for more. Kaya naman, nood lang from 11 a.m. to 12 noon, Mondays to Fridays. You can visit our webpage at www.dostv.ph or you can also visit our Instagram page, DOSTVPH, and our Facebook page, facebook.com/DOSTVPH. Kaya naman, click na at mag-login para lagi tayong magkasama. Dahil weather lang ang laging nandyan, tagaraw man o tagulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Kami ang DOSTV na laging nandyan, may bagyo man, kulog o kidlat, hindi namin kayo iiwan. Dahil laging tandaan,